Our topic for today is about First King. You see mga kapatid, napakaganda nitong kaya ako gustong gusto ko palagi na kayo mga kapatid ay you see maganda sa ating mga sabi ko nga kay Sister May, Sister Cynthia, mapalad si Sister May. Alam mo bakit? Sister May, kumot yung kanyang mga angkan ay mayaman, marami silang mga lupain sa Bicol. Marami pwedeng ipamana. Yan. The problem that we have, Sister Elaine, is that unfortunately, and I'll be honest into this, yung aking mga parents, wala silang ganung luxury. Walang ganung yaman na masasabi na itong ganitong parte ng lupa, ito'y sa iyo, how I wish that I have that kind of life. Pero tayo mga kapatid na wala kayong ganyan. Kung kayo man walang ipapamana sa inyong mga anak na malalaking lupain. Alam mo, ang pinakamagandang pamana, Sister Alice, karunungan. Kaya marami mga Pilipino naniniwala to the benefit of education. Kaya pag tinignan mo ang educational level ng Pilipinas as compared to other countries, say ASEAN countries, ang Pilipinas ang sa pinakamataas na rate o persentahe na ang mga magulang nagpapaaral kahit hirap na hirap. Because we believe in education. At marami mga tao nag-aaral dahil sa pinag-aralan nila, Sister Alice, they have exceeded from the poverty line. Nakaahon sila sa kahirapan simply because of knowledge. Kasi lahat naman tayo, marami sa atin ang mahihirap. Amen mga kapatid. Pero pag ang isang tao ay may karunungan, usually umaangat sa buhay yan. Yan minsan ang nagiging daan para umunlad ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng karunungan. Kaya mga kapatid, dito sa 1 King chapter 3 and 4 is very pervasive na yung karunungan ni Solomon because he started to reign, he started to execute now. Solomon was given a great wisdom. Solomon, ang unang ginawa ni Solomon is to marry, to strengthen his kingship. Maaaring kaya niya pinakasalan yung prinsesa ng Egypt was for him to strengthen it's a political tactics. At yun usual ang ginagawa ng mga tao. And even naman ngayon, mapapansin mo yung mga artista nag-aasawa ng mga politiko. Diba? Si Kiko, pinakasalan si Sharon. Hindi natin alam. Si Chit Escudero, sino ba na pangasawa? Si Brother Johnny, alam niya mga si Brother Johnny, alam lagi niya ng mga celeb eh. Pero Brother Johnny, sino nga ang asawa ni Chit? Si ano po, evangelista po. Okay, mo. alam ni Brother Johnny yan. Lalo yung mga, basta mga gossip news ng mga celebrity sa Pilipinas, si Brother Johnny, tanong mo, alam ni Brother J lahat yan mga kapatid. Di ba? Makikita mo, that's how they protect. Kaya Sister Arlene, bago ka tumaktong gobyerno, maghanap ka siguro, hindi ka na pwede kasi magagalit si Brother Steve eh. Pero if you really wanted to extend your political prowess or political influence, they normally, magkakaroon ka ng balancing eh. Kaya ang mga Marcos, ang pinakasalan, mga Araneta. Pansin mo? Subel de Ayala, ang asawa niyan, mga Tan, mga C. Amen ba? Laging ganun, lagi nasa equal regime. Because alam mo, ang mga nasa matataas, Sister Arlene, nakikita-kita yan sa taas. Kaya nga, bagamat hindi relevant, pero side comment ko lang ito. Maraming tao sa Pilipinas, sasabi nila, bakit sa Pilipinas walang trabaho? Pero hindi eh. Hindi walang trabaho sa Pilipinas, Sister Alice. Ang dami ng trabaho. In fact, ang isang taong magaling, Sister Arlene, hindi mo kailangan maghanap ng trabaho eh. If you are very good at what you do, if you are knowledgeable in what you do, if you become an expert in what you do, people will hire you, people will find you, and people will pay you regardless of the price. You can dictate the price because of your expertise. Pag magaling ang tao, hindi mo kailangan maghanap. Ikaw nga hanapin ang tao. Kahit walang opening, bubuksan nila ang, ay magaling yan eh. Sige, pasok ka rito. Akong bahala, maghahanap ako ng opening sa'yo. Pero ang isang taong bubito, yung bopis, naku kahit may trabahong may open, hindi kayo papasok. Hindi ka magaling magtrabaho eh.
Amen ba? Kahit yung may mga nababalitaan ako na nagtatrabaho sa domestic work, maglilinis ng antique. Siyempre, mayayaman, may mga antigo, Sister Christy. Yan pala mga antique na yan, Sister Christy, may mga teknik ng paglilinis. Hindi basta-basta nililinis yan. Ay, ang mga Pilipina, ibinababa, nababasa, gayang antique mga kapatid, daang libo, ha? Dolyar. Amen ba mga kapatid? Kaya kailangan expert tayo mga kapatid. Dahil yan ang binabayaran. Kaya pagka nagkaroon ng interview, Sister Marivic, o ikaw, domestic worker 1, anong pagkakaiba mo dun sa dami-daming domestic worker na nakapila dyan sa labas? Anong pagkakaiba mo sa kanila? Dapat meron ka laging X factor. Yun ang sinasabi ko sa mga nagtatrabaho, Sister Cecil. Lahat kayo pare-pareho na tayo eh. O lahat kayo pwede maglinis. Hindi naman kailangan ng PhD dyan, ng master's degree sa paglilinis ng bahay. Hindi mo kailangan. Pero pag napaglinis mo si Sister Arlene, si Sister Arlinda, maglilimbo-limburak yan. Bakit? Sa kagustuhan niyang maipakita talaga sa kanyang employer na kahit 3 tao ang katumbas ko sa aking pagtatrabaho, gagawin ko yan. Yan ang tinatawag na wisdom. Yan ang karunungan. Yung 3 tao, 4 na tao. Napansin mo nung nabasa na natin yung kay Moises, na si Moises nagrereklamo na, Panginoon, patayin mo na ako, kuhanin mo na ako. Kasi, ang dami itong dinadala kong mga tao, 2 milyong taong mahigit. 2 milyon, lahat ng taong to may problema. Ipinanganak ko ba sila? Mga anak ko ba yan? Dinala mo ba kami dito sa disyerto para patayin lang kami lahat dito? Panginoon, mamatay na lang ako, sabi ni Moises. Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Hey, Moises! Sabi ng Panginoon, tawagin mo ang lahat ng mga matatanda ng bawat tribes, ng mga tribo, ng matatanda ng kanilang mga tribes. He called 70 men. Lahat ng mga tribes, yung mga elders ng tribes. God delegated the spirit, one spirit of Moses, Sister Arlene, God delegated to 70 men. Ganun katindi ang espiritu ni Moises. He became the expert in his field. Nobody did it that way. He really wanted to be good. Kaya itong mga taong to, sina Solomon, hindi ito basta napadaan lang mga kapatid. Maraming dinaanan to. Kaya binigyan siya ng Panginoon ng great wisdom. Kasi may mga tao, Sister Alice, na matatalino academically. Yung mataas ang score. Kaya ako, bagamat maganda rin naman yung may training, pero minsan may mga batang matalino sa academic. Gusto ko rin yung matalino academic, pero minsan, hindi lang kasi dapat sa academic. Tingnan mo rin ang bata, kasi may mga taong valedictory nung high school, tapos nung college, wala na. May mga taong matatalino sa academic, magaling sa klase, pero bobo sa buhay. Hindi magaling dumiskarte, hindi alam kung paano mo po. Pero magaling sa arithmetic, magaling sa geometry, magaling sa physics, pero pagdating sa buhay, talo na siya. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng karunungan. Now, ano ba yung difference? Ano daw ba yung difference ng wisdom to knowledge? I think nasabi ko na to sa inyo. Knowledge is nothing but the facts. Ano yung information? But wisdom is the combination of experience and knowledge. Maganda yung may karanasan eh. Kaya pag may nagtatanong sa akin, Sister Alice, attorney, ang mahal-mahal mo eh. Well, doon ka na lang sa mura. Kasi wala akong time. Wala akong time for, I don't put myself down for yung binabarat-barat mo na ako. Tas, pwede ba discount? Discount for what? Discount dahil, bakit ka bibigyan ng discount? I don't give discount. Never. Never ako nabigyan ng discount. Because, I value my work. Sabi ko, kung hinahanap mo mura, doon ka na lang sa Citizen Advice Bureau,
o maghanap ka sa online ng mga free lawyers, baka doon mas mura ka. Mas makakatipid ka. But if you talk to me, I'm not going to give you discount because first, I studied here, I spent so much money, I am well experienced and knowledgeable. So I don't give discount. Alam ng mga tao yan, kahit mga kapatiran, hindi ako nagbibigay ng discount. Why? Because it's unfair. Pag nagpalinis ako ng bahay kay Sister Arlene, do I ask Sister Arlene, Sister Arlene, bigyan mo akong discount. Bakit? Naglilinis na ng bahay mo eh. Hindi ako pwede manghingi ng discount. Kahit yun nung naglilinis ng bahay ko dito, Pastor Saldi, Sister Arlene Eliza, Sister Arlene, lahat kayo, Sister Cecil, naglilinis ng bahay ko dati. Sister Cecil, nanghihingi ba kami ng discount? Sinosobro pa nga, Sister Cecil, minsan libre ka pa ng taxi ha, pinapa-Uber pa kita. I never ask. And ganun din kayo mga kapatid. Don't really, dapat base sa galing. May mga taong mahilig sa discount. May mga taong mahilig sa discount, may mga taong mahilig sa hiling. Amen ba? Kailangan magaling. At pag magaling ka mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, iba ang magaling. Pag magaling kayo mga kapatid, iba ang labanan eh. Importante yung experience. Sometimes, you will just have to take some work, some task that you're not yet an expert of. Just to have a glimpse of what it is like to do that kind of task. What does it need? What does it take to become an expert, a master of that field? Minsan, kaya maganda magkaroon ka rin ng apprentice. Kaya sa atin may tinatawag na OJT, di ba? On the job training. Yung OJT, mahalaga yon. Amen ba? Because doon mo makikita ang galing mo eh. Now, Solomon, tinanong siya ng Panginoon, di ba? Tinanong siya ng Panginoon, ano ang gusto mo? Solomon loved the Lord. Mahal ni Solomon ang Panginoon. But the problem with King Solomon, and as we try to unfold in the latter chapter of the first and second Kings, he loved the Lord, but, Sister Alice, he also burned sacrifices to the high places. So there's a good and there's a bad assessment in Solomon. And I was looking this afternoon, Sister Arlene, which king of Israel did not have many wives? Walang masagot si Google. Kasi lahat sila eh. May mga ganun eh. So, there's no perfection. The perfection cannot be. Cannot be. According to the Bible and to Google, Solomon had 700 wives plus 300 concubines. 1,000 men. 1,000 women rather. Could you imagine? There's only 365 days in a year, darling. So if I divided it by 1,000 women in a year, meron siyang pang-umaga, pang-tanghali, at pang-gabi. Parang si Eddie Gutierrez, sinasabi ni Annabel Rama, in-interview sa Powerhouse. Sabi niya, yung si Eddie, my God! Tatawagin ako niya ng alas 12 na madaling araw. Sabi niya, Annabel Rama ha. Kasi may kadit siya ng umaga. After ng kadit niya ng umaga, may tanghali siya, may panggabi. Ako, panghating gabi, sabi ni Annabel Rama. Pero gusto ko siya eh. Ganong katindi ito mga kapatid. Very immense. And we're just normal people. We're just common people here. But if you are in that level, nasa ruro ka na ng kingship, hari ka na ng Israel eh. You are all the powers and influence. Kahit sinong babae, pwede mo makuha eh. But again, the Bible tells us that generally speaking, sabi ng Bible, Solomon walked in the statutes of his father David. Generally speaking. Maraming mali. Of course, hindi naman natin tinatawag yan. At yun ang maganda sa Bible, Sister Embong. The Bible doesn't really eliminate the bad stuff. At that is
That is the thing that that makes the Bible stands out in comparison to Quran. Quran, apparently, sorry sa mga Muslim friends natin, Muslim brethren natin, but Quran apparently deleted many texts and manuscript in the original manuscript just to make it look nice. But the Bible did not. They could have, si Alice, they could have, alisin natin to kasi matapang ang Diyos dito eh. Yeah? Dito tayo sa magbabait lang para marami tayong makuhang member. But the Bible did not do that. The Bible was open, transparent to in each chapter of the book, in each verses of the book, they displayed, they showed to us what these people are. They are not just normal people. These are the kings and the monarchs of Israelites. So, but generally speaking, mga kapatid, the Bible tells us that Solomon walked in accordance to, and even King David. David was not perfect either. Although he was the most prominent king, but time and time again, we were reminded of how David fell. Alam na natin yon. Maraming pagkukulang si Solomon. At yun ang problema niya sa dami na naging asawa niya. Kaya yung kanta na, sana, 20 ang puso ko, hindi na sana nalilito. Si Solomon hindi 20 eh. 1,000 ang puso niya. Ganun katindi. Tinalo niya pa si Ariel Rivera. Matindi. Amen ba mga kapatid? Hindi natin kaya yun. Di ba? Kaya yun ang nagdala. Kaya tama si Pastora Madeline. Kaya pag nagmahal kayo mga kapatid, at yung mamahalin ninyo ay hindi mamahalin ang inyong pananampalataya, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Yung kasabihan na matatanda, Sister Alicia, magkakasauli na tayo ng kandila. Kasi maraming Kristiyano nawawala eh. Pag nagmahal nga naman, pag na-inlove na, nako, pati yung mga best, mga kaibigan, nakalimutan na dahil may papa na siya. Tapos pag nag-away naman sila, wala rin naman siyang pupuntahan kundi yung mga tropa niya. Kaya kayo mga kapatid, pagka kayo nagkakapapa, is mga babae ito. Huwag kayong makalimot sa mga kaibigan nyo. Huwag nyo i-unfriend, i-block. Huwag nyo iwasan ang mga kaibigan nyo dahil papa nyo lang yan, kababago-bago nyo pa lang. Amen ba mga kapatid? Dahil pag nag-aaway naman kayo, babalik din kayo sa mga kaibigan nyo. Yan ang mga aral mga kapatid. Kaya iniisa-isa natin. Sabi ng Panginoon, ask, what shall I give you? You see? Nandun yung, sabi ng Panginoon, ano gusto mo ibigay ko sa iyo? At maaaring binigyan ng Panginoon si Solomon ng option to say, ano ang gusto niya, ano ang pwedeng ibigay sa kanya ng Panginoon. The reason being for that is because God found that Solomon surrendered his heart to him, to God. And God wanted to work something in Solomon through this offer and his response. So gusto ng Panginoon na masabi ni Solomon sa Diyos kung ano ang gusto niya. Kasi gusto makipag-work ng Panginoon eh. Gusto mag-work together ng Panginoon kay Solomon. At yan mga kapatid ay in conjunction with the words of God, of Jesus in the New Testament. Pag sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given to you. Ask. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Sabi ni Jesus sa John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done to you, for you. So makikita mo doon in this premise, Sister Alice, even in 1 John 5:14, it says, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. But I like to use the John 15:7, if you abide in me and my words abide in you. So mahalaga yung tandem. Mahalaga yung relationship with God. And even Solomon, when he prayed to the Lord, sinasabi niya Panginoon, naalala niyo po yung inyong lingkod na
na inyong lingkod na aking ama, si Haring David, Solomon always uses his father as he names drop. Nagda-drop siya ng name, di ba? Ginawa niya yun. At minsan, mga kapatid, ginagawa ko rin yun. Panginoon, huwag mong kalimutan ha, yung mami at daddy ko matagal na naglilingkod sa'yo. Pwede bang ginagamit ko yun? Hindi masama. Kasi ako bata pa ako eh. Hindi ko pa alam lahat ng ginagawa ko maaari. But my mom and dad, they've been serving God for like 40, 50 years. Panginoon, dad is 78 now. Ever since he was 25, he's with you already. He's like 45, 47 years in the ministry sa pagkilala sa iyo, Panginoon. Ginagamit ko yun. And then Solomon said, but I am a little child. So nandoon mga kapatid yung kababaan ni Solomon. At maganda sa Lord, pag ikaw ay nananalangin, Sister Cecil, maganda yung may kababaan ka. Panginoon, wala naman akong papel. Panginoon, wala naman akong alam. Wala naman akong kilala. Panginoon, di naman ako marunong maglinis. It is a good thing, Sister Embong, to come to the throne of grace of God with great humility. Tell God how humble you are. Huwag ka magmalaki sa Diyos. Kasi Diyos na yan eh. Pag hindi ka pa naging honest sa Diyos, kanino ka pa magiging honest? Pag hindi ka tapat sa Panginoon, kanino ka pa magiging tapat? Hindi niya sinabi na, Panginoon, hindi ko to kaya, bata pa ako eh. Bakit ba naman ako ang ginawa dito eh, kabata-bata ko pa? Pero ang attitude ni Solomon, instead of refusing to act, to take responsibility, as the new king, he came to God that, Lord, this job is so much bigger than me. And I must rely on you. Panginoon, kailangan ako magtiwala sa iyo. Kasi kung hindi kita kasama, Panginoon, hindi ko ito magagawa. At yun ang gusto ng Panginoon. When God sees that you are relying on His power, na hindi ka nagmamalaki, wala kang pagyayabang, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, kayanin ko to. Hindi ko to kaya, pero Panginoon, kakayanin ko dahil nandiyan ka. Philippians 4:13 says, I can do all things, but I can do it with Christ who strengthens at me. Pag nandun palagi ang paghawak mo sa Diyos, ang paniniwala mo, Panginoon, magagawa ko ito. Panginoon, kasama kita, basta kasama kita, Panginoon, kaya ko to. Amen ba? And that's how you accept responsibilities. Amen ba, mga kapatid? And then, yung sinabi ni Solomon ay nagustuhan ng Panginoon. The speech pleased the Lord. Yung panalangin ni Solomon ay narinig ng Panginoon at natuwa ang Panginoon sa kanya. Because God was also pleased by what Solomon did not ask for, in that he did not ask for riches or fame or power for himself. Hindi siya humingi ng kayamanan, ng kasikatan o kapangyarihan. Pero ginawa ng Panginoon, ibinigay pa rin ng Panginoon yung mga bagay na hindi niya hiningi. Pag nagustuhan ng Panginoon ng mga panalangin mo, because God is kaya, ito lagi ang sinasabi ko, mga kapatid. Our God is not just an enough God or an adequate God. Sapat na yan. No. Hindi ganun ang Diyos natin, Sister Alice. Our God is a God of more than enough. That's why one of the names of God is called El Shaddai. El Shaddai is the God of more than enough. It's not just enough for Him to say, okay, may pagkain ka na, sapat na yan. No. Even kahit dun sa desert, hindi nagbigay ang Panginoon na, isang pamilya, tagtatatlong pirasong pugo lang, ha? Hindi. Sabi ng Panginoon, kumain kayo, maglungad kayo, magsuka kayo. Ganon kabuti ang Panginoon. Ibinigay ng Panginoon kay Solomon much more than what he asked for. Kasi gusto ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ilan ang tao dyan? 5,000 men. O sige, pakainin lahat yan. Aside from the 5,000 men, excluding women and children, and according to some biblical experts, there were at least 15,000 people at that time. But lahat ng tao, Sister Alice, nakakain, nabusog, at meron pang natirang 12 basket.
So God, when God gives you your prayer, it will be more than enough. Ayaw ng Panginoon ng tama lang. Hindi. Sabi ng Panginoon, no. Mayaman ako eh. Naalala ko, I had a friend who works, I had a colleague who was a graduate of Oxford University. He was a lawyer as well. And before he became a lawyer, he used to work for John Frieda. John Frieda, alam mo yung mga shampoo? Pag punta ka ng Boots, mayroon doon John Frieda na shampoo. Minsan nakikita ko sa Boots yun, John Frieda. Naalala ko si John Frieda, sabi ng classmate ko, sabi ng classmate, alam mo, you know, Don, John Frieda used to work for him. And John Frieda is one of the richest man in Holland Park, in London. Pag mga taga-Israel, mga taga-Italy na pumunta ka ng London, Holland Park is one of the poshest area in England. Minsan daw tumawag kay John Frieda ang Home Office, Brother Johnny. Sabi ng Home Office kay John Frieda, Mr. Frieda, I have one of your staff applying for a visa in the United Kingdom. And we can see you're paying so much. Are you aware of how much you're paying your staff? Sabi daw ni John Frieda, yes, I know. Why? What's the problem? You are paying so much. What's the problem with that? Alam mo, sabi niya, Brother Jay, I don't have a problem with paying my staff so much because I am rich. So if I'm rich, what's the point? What is your problem, man? What is wrong with you? Did I violate any rules, any laws of paying my staff more than what they supposed to get from me? Because they're doing a good job for me, for my business, and I want to bless them. So I don't see any problem. Alam mo, tuwan-tuwa yung classmate ko. Kasi tinawagan na ng governor si John Frieda, pinabababaan yung sweldo niya, pero sabi niya, no, because I'm rich. What's wrong with you? Ganon din ang Diyos, Sister Arlene. Pag pinagpala ka ng Panginoon, and people will ask you, why do you get this? You don't deserve this. But God will say the same thing. What is the problem with you people? I am rich. I am the God of Arlene. I can bless her as much as I want. Amen ba mga kapatid? Pag pinagpala kayo ng Panginoon, God is a God of more than enough. Kaya hindi ka bibigyan ng Panginoon ng tama lang. Amen ba? Ang Panginoon, alam mo sa Batangas, Sister Alice, pag nakarating ka sa Batangas, pag nagpakain siya si Pastor at si Bishop, alam mo, ito lagi namin pinag-aano ni Sister May taga Bicol. Pag yan ay nag-alok, sample, may aalok siya. May bisita kami. Sample, ang bisita niya, si Catherine, for example. Catherine, gusto mo ng matamis? Gusto mo ng dessert? Nasa rep. Ituturo niya ang rep. Sabi ko, baby, alam mo, ibang-iba talaga ang mga taga Batangas. Sister Christy, sa Batangas, pag nag-alok kami, nandiyan na ang dessert. Si Pastora, sample, tamos si Alice, gusto mo ng dessert? Sasabay niya, pag hindi ka nasagot, hindi niya hihintayin ang sagot mo, Sister Cecil. Si Pastora, hindi ka pa sumasagot, eto na. Nilalagyan ka na sa plato mo para hindi ka na makahindi. Ang mga taga-Bicol, hindi, gusto mo ng dessert? Nasa rep, pakikuha. Sino namang bisita, pupuntahin mo sa rep? Sabi ko, baby, ilabas mo ng ulam, ilabas mo na ang leche plan, at dali mo dito sa lamesa, at siya iaaro mo, ituturo mo sa rep. Ang rep may magbubukas ng sarili. Lalapit ba ang rep din para ibigay sa sarili niya? Ganun ang Panginoon, mga kapatid. Lagi ang Panginoon more than enough. Kahit na kaya mga pastor sa Batangas, ay tuwan-tuwa pagka mag-host ng prayer meeting o ng gathering ng mga pastors ay Maranatha, ay naku, tuwan-tuwa. Bakit, Sister Arlene? May dala silang Sharon bag. Mga pastor, naku, Maranatha ba? Sige, mag-a-attend kami kasi buong Batangas yan. Buruin mo yun. Pupunta dyan, Sister Cynthia, may dala sila mga Sharon bag. Dahil alam nila, pag si Pastor at si Bishop ang naghanda, ay talagang hindi pa pwede ang just kay Pastora. Hindi pwedeng basta-basta. Hindi pwede. Kumpleto regado yan. May appetizer, may main course, at may dessert. At may Sharon bag. Hindi sapat, na tama lang. Laging may sobra. Ilan ang darating? 100 pastors po. Ay siya, magpahanda ka ng 200. Bakit po 200? Para may baon ng pastor. Bakit? Ang sino mang nagbigay ng isang basong tubig, yun ang ano ni Pastora saka ni Bishop. Ang nagbigay ng isang basong tubig, Brother Johnny, sa mga alagad ng Diyos, ay
sobra-sobra ng reward. Ay, si pastor at si bishop, hindi lang isang basong tubig. May kulay pa, Sister Embong. May Coke, may orange juice. Meron, may mga umuusok, may mga bubble-bubble pa. Oh, di ba? Meron pang baong kanin, may ulam pa. Kaya pagdating nila sa pamilya nila, busog lang pastor, pati pamilya nila, busog. Saan kagaling? Maranata, ano? Kaya mga kapatid, yung Maranata London, yan mga kapatid, ginagawa natin sa Maranata Brother London. Yan ay bunga ng ginagawa natin sa main church. Because Maranata is a feeding church. Nagpapakain tayo mga kapatid. Kasi ang ibang mga church sa London, biscuit at kape lang. Amen ba? Minsan candy lang. Minsan nga wala pa. Pero Maranata London, walang araw dyan, Brother Johnny. From the time that we started, wala tayong time na, nagkaroon ba tayo ng time na hindi tayo kumain sa parang wala akong natatandaan eh. Minsan lang, wala tayong nasa Sharon talaga. Pero, palaging may kumakain. Amen ba mga kapatid? Because the God that we serve is the God of more than enough. Now, sabi ng Panginoon dito kay Solomon, nung hiningi niya ang karunungan, I have done according to your word, sabi ng Panginoon. Binigyan kita. Kasi mga kapatid, ang karunungan, hinihingi yan. Sabi ng James, Book of James, sino man sa inyo nagkakaroon ng kakulangan sa karunungan, ask God, who gives you, na nagbibigay ng walang sumbat, hindi nanunumbat ang Panginoon. Kaya yung karunungan, ibig sabihin, pag ikaw ay bopis, ibig sabihin, hindi ka nagpe-pray. Kasi hindi ka nananalangin. Ang tagal mo nang hindi marunong magprito ng isda. Hanggang ngayon ba naman, 10 taong ka na, nasa London, hindi ka pa rin marunong magprito ng isda. Eh, ibig sabihin, hindi ka nag-aaral. Ibig sabihin, hindi ka nagtanong. Hindi ka humingi sa Diyos. Kasi lahat naman yun mapapag-aralan eh. Amen ba? Kaya, sabi ng Panginoon, I have done according to your words. And whatever we ask, you see, our words, mga kapatid, have a creative power. Pag humingi ka sa Panginoon, Panginoon, gusto ko ito. Panginoon, gusto ko ito. Try it tonight, Sister Alice. What do you want God to do for you? When God asked Bartimaeus was blind. God knew, Jesus knew he was blind. And Jesus knew what he needed. But why did Jesus ask him still, what do you want me to do for you? And Bartimaeus said, Lord, I want to see. And Jesus suddenly, immediately, Bartimaeus started to see. You see, when you speak the words of faith, the universe, God, can do it for you. Because there's no impossibility with God. Ang sabi ng Panginoon, I have done what you asked, and I have also given you what you have not asked for. So, ang Panginoon palagi nagsasobra. Amen ba mga kapatid? Kaya tama ginagawa natin si Sister Alice sa Maranata. Laging may pasobra. Amen ba? Nung linggo, sabi ko, baby, naku baby, ang binigay, wala bang iniwan sa ating ulam? Maybe dessert. Sabi ko, nasa yung, ang dami ng ulam doon ha. May sarap yung manghang na, may manghang na, matputahin, masarap. Naku, baby, ang dami pa nun pero walang natira. Walang natira o walang natira sa mga nag-Sharon. Siguro marami nag-Sharon kaya yun ang pinakamasarap. Walang natira dahil hindi tayo tinirhan. Amen ba? Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon sa Ephesians 3:20, pinarangalan ng Panginoon ni San Pablo ang Panginoon. Sabi ni St. Paul, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Ang Diyos laging nagbibigay ng sobra, above than what we ask or think. Kaya everyday mga kapatid, hindi ko alam kung ito nararanasan nyo. Lagi kong sinasabi kay Sister Mayan, hanggang ngayon. Sabi ko, baby, you know what? I can feel that God is going to do something we have never experienced in our lives. What we are experiencing now is just a tip of an iceberg. This is nothing. We have never seen the goodness, the full financial breakthrough. Nararamdaman ko yun. Every day, I can sense that God is doing somewhere. He is doing behind the scene that I've never seen. That's why in Ephesians 3:20, sabi ni San Pablo,
sa Panginoon, to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think. Kasi naranasan na ni Solomon yung kakayahan ng Panginoon to do far beyond all that we ask or think. Sinabi ni Solomon yan Hiningi lang niya karunungan sana Pero binigyan siya ng Panginoon ng sobra. At ang maganda kay Solomon, mga kapatid, Solomon wisely asked God regarding his character. Ang magandang i-improve natin yung character natin. Not the possession. Kasi ang possession minsan, yung ating kayamanan, pwedeng mawala yan Pero ang isang taong marunong, matalino, kahit maubusan yan, babalik uli yan. Do you think, sabi ko nga mga kapatid, kung si Donald Trump, malugi yan, kinabukasan next following week, next month, bilyonaryo uli yan Because he knows how to make money. He knows how to make money. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid. What we are is more important than what we have. Mas mahalaga yung kakayahan natin, kung sino tayo, kaysa sa ating mga ari-arian. We're jumping, mga kapatid. Now, ito yung sinasabi ni Sister Arlene at ni Sister Cynthia kanina, pertaining to yung anak nila. Yun nga, 2 prostitute ang nag-aagawan sa isang bata. At napatunayan natin doon, yung pag-ibig ng isang magulang. Ang totoong magulang ay nagmamahal sa kanyang anak. How much display of that love by a mother. Mas pinahalagahan ng nanay ang kapakanan ng kanyang anak above her own. Because alam ni Solomon na kapag hinati niya ang bata, because he was wise already, binigyan na siya ng karunungan ng Panginoon So alam ni Solomon, kapag hinati ko ang bata, malalaman ko sino nanay. And he rewarded the mother's love accordingly. Ganong katalino si Solomon. So Solomon is highly esteemed, acclaimed, praised in the eyes of the people of Israel. Hinangaan siya. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, mahirap maghalal ng isang leader na bopis. Mahirap. Huwag tayong bumoto sa sikat. Sikat siya, mayaman siya. Pero tingnan natin yung karunungan. Marami sa Pilipino mga leaders, politicians, matatalino. Pero ang iba, walang kaalam-alam. Walang ka-idea. Hindi nila alam kung paano maging leader, maging politiko. Basta sikat lang sila, tatakbo lang sila. At yung mga tao to naman, takbo ng takbo. Sige, may pera Pero mahalaga, mga kapatid, na bumoto tayo ngayon. Ngayong tayo mga pamilya natin, bigyan natin sila ng chance na makaboto ng tama. At ngayon kasi tumatalino na ang tao Amen ba, mga kapatid? At nakita ng mga taga-Israel na naging matalino si Solomon. The wisdom and the courage to do the right thing as a leader. Kasi ang isang tao, pagka marunong, gagawa yan ng tama. Kasi marunong siya Kaya walang makapangahas na mag-disobey ng batas ni Haring Solomon. Kasi matalino siya Alam niya ang gagawin niya. Di ba, nung chapter 1 and 2 ng 1 King, pinapatay niya si Joab? Pinapatay niya yan Kasi sabi niya was it Joab, Brother J, yung kapatid niya na sino nga yung kapatid niya, pinapatay niya yung kapatid niya, di ba? Nasabi niya na, pag ikaw ay naging mabuting tao, hindi kita papatayin. Pero once na nagkamali ka sa akin, papatayin kita. Ang ganda ng contract Kaya mahalaga palagi yung agreement. Kanina may ginagawa akong deed of sale ng land. Sabi niya, attorney, nagbibenta ko ng lupa, pwede bang gumawa ka ng deed of sale or deed of assignment? Sige, gagawa kita. Ginagawa ko sa ng contract. Sabi naman sa akin nung kliyente ko na, attorney, ganito, tiwala ako dyan, kaibigan ko yan
Kaibigan mo. Nagbebenta ka ng milyon-milyon na bahay, na lupa. Tapos, sasabihin mo lang sa akin, kaibigan mo. Eh kung ako ang pagagawin mo itong kontrata na to at sasabihin mo kaibigan mo ito, eh wag mo na akong pagawin. Eh ikaw rin pala masusunod eh. Sabi ko hindi. Kahit kaibigan mo to, pinag-uusapan dito pera. Mahirap. Kasi ang pagkakaibigan, nasisira. Eh nga magpapamilya, magkakapatid, magmamagulang, nagkakapatayan dahil sa lupa eh. Eh ikaw kaibigan mo lang? Sabi ko no. Kailangan mo tandaan, yung tiwala ay nasisira. At kahit kaibigan mo yan, kaya kang itatwa niyan dahil sa pera. So, si Solomon naging matalino siya. Kailangan maging matalino ka, kapatid. Hindi pwedeng tiwa-tiwala. Ang tiwala. Kahit nga mag-asawa, may kontrata eh. May marriage contract. Oh. Di ba? Kaya hindi ka basta-basta gagawa ng masama kasi may kontrata. Amen ba, mga kapatid? And then, papatuloy tayo. Last 20 minutes, Brother Jay. 1 King chapter 4. Solomon's wisdom. Nagkaroon ng maraming leader si Solomon at sinasabi ng Bible in 1 chapter 4, Solomon was a leader of leaders. Nakita ni Solomon, yung kanyang karunungan enabled him to see the needs to train, and to employ the right people to meet those needs. Kaya mapapansin mo yung mga coach o mga coach ng football, coach ng basketball, hindi nila kinukuha lahat yung pinakamagagaling na player sa iba't ibang team. A good coach, a good leader, a good manager, alam niya kung paano kumuha, mag-recruit, alam niya kung paano mag-train, at alam niya kung paano mag-employ ng mga tamang tao sa specific na task. Kaya ako pag kumakain ako sa restaurant, sample kumakain ako sa restaurant, may nakita akong magaling na sa hotel. Sabi ko, hi, what is your name? Ako po siya, okay. Parang magaling ka. Nagre-recruit ako ng ganun. Nire-recruit ka siya. So, kano sweldo mo dito? Kasi mukhang magaling ka. Kailangan ko naman ganyang magagaling. Pag nakakita ka ng magagaling na empleyado, kuhanin mo, recruit mo na. Mahirap eh. Hindi basta-basta. Mahirap mag-recruit. Ang pinakamahirap, mga kapatid, sa isang may negosyo, ay yung magtayo ka ng isang negosyo, maganda ang negosyo mo, may pera ang negosyo mo, pero yung mga tao mo palpak. Diba? Kaya si Duterte, marami siyang mga mali din eh. Alam mo kung bakit, Brother Jay? Ang ginawa niya, sa kagustuhan niyang Habang hindi rin natin masisisi si Presidente. Dahil gusto niyang mapalapit din sa mga NPA. Gusto niyang mapalapit sa mga makakaliwa. Kaya ang ginawa niyang secretary of ganon department, si Abdurrahman. Kaya ang ginawa ng mga NPA, pinasok ng Malacanang. Kaya, minsan mga kapatid, ang karunungan, dapat makita mo, alam mo kung paano ka kukuha ng tao. Kaya walang ginawa si President Duterte, kundi tanggalin, sibakin yung tao ngayon kasi may ginawang ganon. Mahirap eh. Mahirap mag-recruit ng tao. Mahirap. Kaya si pastor, mga kapatid, ang ating mga leader sa church natin, hindi tayo basta-basta kumukuha ng mga pastor sa labas. Kasi marami nag-a-apply sa atin eh, pastor, gusto ko pa mag-leader dyan, pastor, sa inyo. Hindi naman tayo ganun eh. Dadaan ka muna sa rigorous training, rigorous vetting or scrutiny. Amen ba? Kasi mahirap. But Solomon, he knew. Nakita niya eh. Kaya yung karunungan, Sister Embong, wisdom is the ability to discern the right and the wrong. Mahalaga yun. Yung makita mo pa lang sa tao, itong taong to, bulera to. Ay, Embong, ang ganda ng buhok mo ngayon, parang kulay mais. Arlene, bumabata ka. Blooming na blooming. Ako, mag-iingat ka dyan. Judith, ang ganda ng damit mo ngayon. Saan mo binili ang tatak niyan? Diba? Yung mga paganyan-ganyan. Malalaman mo sa aura ng tao at mararamdaman mo, Sister Arlene, yung kutob, mahalagang kutob. Yung kutob ng tao, Sister Charmy,
Mahalaga yan. Kaya may mahalaga, meron kang kutob, meron kang discernment of spirit. Yun ang karunungan. Hindi yung lahat na makausap mo, maganda na maganda, tama. Ay, hindi. Kailangan mong makita. Baka mamaya, binobola ka niyan. Baka mamaya, gusto ko lang niyang guyuin o utangan ka niyan. Dahil kaya ka maganda, kaya piling mo naman, okay ng okay. Diba? Kailangan, makita mo yon. Maramdaman mo, Panginoon, iparamdam mo sa akin kung itong taong to ay makakabuti sa akin. Kung hindi, Panginoon, alisin mo, gumawa ka ng paraan. Kaya mapapansin mo, may mga taong akala mo bait, biglang nawawala. Hindi mo alam kung bakit. Maaaring inalis ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, yung taong yun hindi makakatulong sa iyo. God has the ability, you have to believe and trust God in an open door, and you also have to trust God in a closed door. Kaya sabi Sister Cynthia ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and I am the end. I have the power to open the door and I have the power to close the door. So both doors, you have to trust me. Because if you only trust God in an open door and not trust Him in a closed door, then you may be wrong. You will question God. Why did that door closes? Understand mga kapatid? Maaaring hindi mo kita eh. Pero may mas maganda pala ang Panginoon. Kung hindi nagsarado yung pinto na yon, siguro napalulong ako doon. Si Sister Arlene, grabe, Brother Jane, nung may nanliligaw sa kanyang mayaman na sabi niya, Pastor, ito na yata, nakakita na ako ng love of my life. May kumakanta-kanta pa sa akin, love of my life. Yung Queen, ako, kumakanta pa yan. Feeling ko talaga, mahal na mahal ni Sister Arlene. Pero nung sinabi ni Sister Arlene sa akin, pero Pastor, ang problema, ayaw niya ako mag-attend ng church. Sabi ko, kapatid, dikitan mo na, may warning sign. The fact na ilalayo ka niya, mahal mo nga yan, pero kung anong yan ay magpapalayo sa iyong pananampalataya, dapat magkaroon ka ng karunungan. Hindi yan para sa iyo. Nakinig siya. Sister Arlinda, bago siya pumapasok sa trabaho, tatawagin sa akin, Pastor, meron akong 3 employer. Ito, employer 1, ito. Employer 2, ito. Employer 3, ito. Pastor, sino pipiliin ko? Sister Arlinda, lagi ito patawagin sa akin. Sister Arlinda, piliin mo employer 2. Kasi sa sinabi mong ito, parang nararamdaman ko, mas okay sa yan. Hindi mataas ang sweldo, pero makakapagsimba ka. Pero may pahinga ka. Pero makakasama mong pamilya mo. Nakikinig sila. You see, mga kapatid, tama sabi ng Bible ni Sister Cynthia, many people fail because they lack counsel. Wala silang counsel eh. Wala silang tagagabay. Mahalaga mga kapatid, nakikinig tayo. Sa mga magulang natin, mahalaga yan. Kung tama at alam mo namang yung kausap mo ay maka-Diyos, na wala namang hidden interest o hidden agenda, go for it. Mahalaga mga kapatid ang karunungan. Napakahalaga niyan. Now mga kapatid, in verse 20-21, chapter 4 of 1 King, the prosperity of Solomon and Israel. Dahil sa karunungan na tinamasa ni Solomon, nagkaroon ng kasaganaan ng buong Israel. Sasagana ka pag marunong ka. At ang maganda sa marunong, Sister Alice, ang marunong hindi lang, it doesn't only bring you wealth, but it gives you the ability to maintain and increase wealth. Kasi mayayaman, hindi lang mayaman yan. Sabi ko nga, pag binasa mo ang Sobel Ayala, mga Sobel de Ayala, matagal na mga daang dekada na yan mga kapatid. Century na. Siglo. Alam mo yung siglo? Yung mga 1700s pa, yung mga ninuno niyan, Sobel de Ayala na. Yung mga kuwangko na yan. Kuwangko na yan, matatagal ng mayayaman yan. Hindi yan basta napadaan. At ang mahirap mga kapatid sa mayayaman, yung ma-maintain mo yung yaman. Hindi yung mayaman ng magulang, tapos yung mga anak pobre. Ang maganda, may succession. May passing on. At yun ang nangyari kay Solomon. Because of his wisdom, pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan, ang kanyang bansa. Judah and Israel were as numerous as the sand by the sea, in multitude. You remember the promise to Abraham, Sister Cecil? So you will remember, the patriarchs, Abraham was given a promise
that you will become a father of many nations. Come out of the tent. Sabi ng Panginoon kay Abraham, lumabas ka sa tent mo. Tumingin ka sa lupa. Ano nakikita mo? Multitude of sand. Panginoon, mga buhangin sa dagat, hindi ko mabilang. Yung mga stars, kahit mo bilangin, hindi po. Kung ano ang nakikita mo yan, mga yan ngayon. Darating ang panahon that what you see now will be a reality to your future generation. And this is it now. The Bible affirms the promise has become a materiality. Nangyari, Sister Alice. Numerous as the sand by the sea, in multitude, eating and drinking and rejoicing. So Solomon reigned over all kingdoms from the river to the land of Philistines as far as the border of Egypt. They, Sister Alice, these people in Israel and Judah, brought tribute and served Solomon all the days of his life. Kaya yung isang taong marunong, mayaman. Kasi may mga taong PhD, pero broke. I was talking to a client today. He was working with Rolls-Royce and Rolls-Royce that empowers the engine of the Boeing Airlines and all this AstraZeneca, yung mga COVID na yan. Basta, sabi niya doon, I'm surrounded with the PhDs. Really? How much is you earning a day? I'm earning 1,700 to 2,000 pounds a day. A day? Yeah. Are you sure? Yes. Can I see your bank statement? Yeah, he's earning that amount. Pag ang isang tao matalino, Sister Alice, at ikaw ay tapat sa Diyos, kakampi mo ang Diyos, you will be so wealthy. At ang maganda mga kapatid, ito ang sinasabi ko at ito ang sinasabi ni Sister Mariby kanina, ang isang taong matalino, mahal ng tao at may pera, people will serve you all the days of your life. Mag-aagawan ng mga tao sa iyo, Sister Christine, na itulak ka. Mag-aagawan ng mga taong alagaan ka. Mag-aagawan ng mga taong punasan ka, paliguan ka, pakainin ka all the days of your life because of what you have. Eh kung wala ka, kung purdoy ka, kung pobre ka, wala. Mga kapatid, walang magtutulak sa iyo. Kung itulak ka man yan, baka itulak ka na sa tabing dagat para makain ka ng mga pating. Amen ba mga kapatid? Sister Charmy, alam mo pag pumunta ka ng Bicol, sa Bicol, Sister Arlene, ang dami dyan mga bangin at mga libis. Baka sa halip na itulak ka, baka sabihin na aksidente ka dahil wala nang papakinabangin sa iyo. Kaya ito lagi sinasabi ko sa inyo mga kapatid na, alam mo sabi ko nga, yung mga batang ipinanganak ng mga 1960s, 70s, 80s, o 70s na lang, iba ang mundo noon eh. Talagang tayo nagmamahal tayo sa magulang. At hindi ko sinasabi yung pinanganak ng mga millennials ay hindi nagmamahal sa magulang. Pero iba na ang takbo ng panahon, Sister Cecil. Hindi mo na pwedeng iasa sa mga anak mo ang kinabukasan mo, ang iyong retirement. No! Mabait ang anak mo, pero napangasawa ng anak mo ay bangaw. Ang napangasawa ng anak mo ay walang ligo-ligo. Sister Embong, yung sa Batangas natin. Yung anak mo mabait, yung napangasawa, ayaw ka o ayaw mo. Paano ka tutulungan? Kaya maganda, ayun, may tumataw, Sister Pastora Madili. Dahil totoo. Amen ba? Buti sana kung yung napapangasawa ng anak mo, mabait. Kung hindi, di, wala ka. Kaya mga kapatid, magsisikap tayo. Huwag yung pagka may pera kayo, gastos kayo ng gastos, karunungan din yan. Kasi ang mga sale, labasan ulit ang mga sale ngayon. Napunta ka ng Westfield, tugtog ng mga pamasko. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Tumatawa ng mga Pilipino, punta ng Divisoria, Baclaran. Talagang kala mo, mucho dinero. Amen mga kapatid. Doon ka mamili, alam mo, dapat mamili ka after Pasko kasi bagsak ang presyo. Amen ba? Karunungan din yan. Marunong ka dapat pumili. Alam mo kung saan ang mas mura, dito ang mahal ng presyo nito. Kaya pag namimili kami, alam ko ang mas mahal. Alam mo, baby, huwag kang bibili dito sa Tesco Metro. Ang mahal dito. Itong product na ito, dun sa Aldi, pag nagpupunta ako ng Aldi, pag may dala akong 50 pounds o 60 pounds, hindi na kami magkandadala.
Yung plastic bag, hindi na kami makandadala. Alam mo, pag napunta ka ng Tesco, Sister Embong, Tesco o Sainsbury, naka 100 pounds ka na. Nadadala mo pa. Ibig sabihin, something is wrong. Alam mo yung pa-konti-konti, 1 pound 50 dito, pero 25p lang doon. Pag napagkalkula mo, nako, no, baby, huwag na tayo babalik dito. Doon tayo sa, kahit malayong Aldi, driving ko na. Bakit? Kasi ang 50 pounds natin, nakakabili na tayo ng ilang pirasong manok. Dito sa Tesco, isang pirasong manok lang, ay ang nagastos na natin 100 pounds na. Samantalang sa Aldi, sa Lidl, mura-mura. Pare-pareho lang naman yan eh. Bibili ka ng, for example, bibili ka ng gatas na gawa ng Tesco. Pero bibili ka ng yung mga gatas na gawa ng ganun, from yung mga Alaska, made from Holland. Maniwala ka dyan. Sabi ko, wag mo sabihin, dinadala pa rito yung gatas na yun from Holland. Hello? Hindi. Pangalan lang yan. Yung mga Texas Fried Chicken. Anong Texas Fried Chicken? Wag mo sabihin, galing pang America yung chicken ay lumipat papunta dito. Ang mahal-mahal ng paglipad, ano? Ang mahal ng pamasahe sa aeroplano, yung manok na yan, na $2, $3, dilipat papunta rito. Huwag kang maniwala dyan sa Texas na yan. Hindi totoo yan. Pare-parehong manok yan. At the end of the day, parang si Mr. Bean. Alam mo si Mr. Bean, Sister Cecil? Si Mr. Bean, pag kumain siya, sabi, I don't need the cup. Kasi ginagawa niya, yung kape, uunahin niya. Tapos asukal, kakainin uli niya. Tapos yung maining na tubig, sa kanya, klok. Sabi niya, look, kape din yan. Pagdating sa tiyan ko, kape din ang pinag-uusapan eh. Oh, sabi ko nga, Sister Cynthia, pag ako nakabili ng isang manok sa Lidl, $1. Sa $1 na lang kasi mas alam nila ang dollar. O $2. Nakabili ako ng patatas. Nakabili ako ng kaunting sibuyas. Nalagyan ko ng kaunting pak choy, yung pechay sa atin. At saka kaunting mga bilog-bilog na mga paminta. Pare-pareho din ang lasa eh. Hindi naman nagkakaiba. Pero mas na bang corn-fed na chicken at saka yung hindi corn-fed. Mas mahal ang corn-fed. Ang corn-fed na chicken parang $16. 8 pounds. Samantalang yung hindi corn-fed, Sister Judith, makakabili ka 2 pounds. Sabi ko, pag niluluto mo yun sa kaserola, hindi naman na alam ng manok at ng bisita mo kung corn-fed yan o hindi. Pare-parehong manok din yan. Ano ba kayo? Sabi ko, pare-pareho naman din yun. Hindi nyo rin naman nauubos yung corn-fed at saka, bakit? Alam nyo ba ang corn-fed at hindi? Hindi naman ang nilalasahan nyo, sabaw. Oo. Kaya, karunungan din yung pagbili ng pagkain. Karunungan yan. Dapat kasi, ang dami nating binibiling pagkain. O, nasasayang. Kaya na marunong tayo mga kapatid sa buhay. Marunong tayong mag-ipon, marunong magsubi, marunong tayong bumili, kailangan marunong tayong pumili. At yan ang hinahanap ng Panginoon. Yung pagpili, mahalaga yan. Kaya mga kapatid, pag ako nagluluto dito, talagang huwag na kayo maniwala dyan sa mga brand. Pare-pareho lang yan. Spray ganito, itong ganito, made in L'Oreal o Wella. May brand. Binabayaran mo brand. Pero ano mo, malay mo, isang product lang yan. Hindi iba-iba lang. Yung mga saging na nakabalot, naka-plastic. Diba yung mga naka-plastic, Sister Cecil? Yung mga plastic at mga loose banana, mas mura ang loose banana. Bakit? Tanungin mo si Brie. Bakit mas mahal ang naka-plastic? Kasi ang tingin ng tao, makintab. Ang apple, pinapakintab. Nilalagyan ng wax. Pero subukan mo, bumili ka ng apple sa Brie, ilagay mo sa kandila, tutulo ang apple dahil may wax, Sister Cecil, Sister Christy. At mas mahal dahil makintab. Pero magpunta ka dun sa mga organic, yung mga nilalangaw. Kaya mas gusto ko ang nilalangaw. Sister Embong. Pag nilalangaw ang prutas, ibig sabihin walang fertilizer. Magpunta ka sa United Kingdom. Hindi ko alam sa Amerika at sa Italy. Pero sa United Kingdom, wala kang makikitang nilalangaw. Injected ng mga pesticides eh. Kaya maraming sakit ng United Kingdom, mga British, cancer. Ang daming mga fertilizer. Sa Pilipinas ba? May cancer din, pero hindi rampant. Panaka-naka. Pero sa United Kingdom, talamak ang cancer. Kaya dito may cancer research. Sa atin ba may ganon? Ang kinakain ng mga tao, talbos na nakatanim sa likod ng bahay. Di ba? Walang pataba. O, di ba mga kapatid?
Karunungan din yan. Dapat marunong ka dyan. Oh, bibili ka, bakit ito makintab? Makintab, hindi nilalangaw, hindi, kaya mas gusto ko bumibili pa ako na medyo nabubulok-bulok. Pag nabubulok yung saging, ibig sabihin, wala sang pesticides. Pero pag ang saging hindi nabulok, ibig sabihin, may formalin na tinurok dyan. Di ba mga kapatid? Karunungan yan. Tinuturo sa inyo ni Pastor Don. God gave Solomon wisdom and exceedingly, mga kapatid, konti na lang, exceedingly great understanding. Ginamit ni Solomon ang kanyang karunungan. He used the great wisdom God gave. Kaya pag binigyan kayo ng karunungan ng kapatid, gagamitin nyo sa mabuting paraan. Noong isang araw, meron akong kaawin abogado. Kasi may isang abogadong ibang lahi. Hindi ko nasasabihin kung anong lahi. Basta Asian lawyer din. Itong abogado na to, maraming pinapangako ang mga Pilipino na may amnesty raw, may amnesty o may asylum daw na pag nag-apply ka ng asylum, magbabayad ka ng $5,000 to $10,000 at magkakaroon ka ng right to work. Ay may lumipat sa akin na nagaling sa kanya. Sabi niya, alam mo, inaano ko yung, sabi ko sa abogado niya, sabi ko, alam mo ikaw, kaabogado mong tao, niloloko mo mga kapwa ko Pilipino. Why are you, between you and me, why are you saying that my fellow Filipinos will get the right to work? Do you explain to them the impact of asylum? Did you really understand their circumstances? Why are you applying for asylum? Did you explain to them the impact of asylum? And did they get the proper understanding what asylum is? Sinabi mo ba sa kanila talaga na ang asylum hindi sila makakauwi? Sinabi mo sa kanila na kailangan nila magsinungaling? Did you tell them that? Because if you are not able to say that to them, then I have the right to maaring itong mga taong to maaring ipademanda kita. Because ginagamit mo ang karunungan mo sa panluloko ng kapwa ko Pilipino. At yun ang ayaw ko. Okay lang na pumunta sila sa'yo Wala akong pakialam doon. Choice naman nila yan Pero yung lokohin mo yung kapwa ko Pilipino, tina-charge mo ng almost 1 million. Alam mo bang iba dyan, nagbebenta naman kung ano-ano na? Alam bang iba dyan, wala nang makain? Alam mo bang iba dyan, wala nang trabaho? Hindi nila alam sila kukuha ng pera. Pero alam nating dalawa, between you and me, you know that. You know that you are responsible. That you have to use your wisdom for good. Hindi sa panluloko. Hindi siya nakaimik. Hindi nakaimik sa akin. Kasi may mga tao marunong pero ginagamit sa panluloko ng kapwa. At sabi ko nga, kung manluloko ko ng kapwa, madali Pwede akong manloko ng kapwa. Pwede ko sila lokohin, bakit sa akin ganito. Apply kita. Kahit madali ng asylum, dali. Pero alam ko, manluloko ka Alam ko, mandadaya ka Pero magbabayad ka sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo yung asylum na yan, very rare yan nagtatagumpay. At sa dami na ng Pilipino ko nakausap na ikaw ang pinuntahan, I'm sure, may ginagawa kang hindi tama. Bakit ko alam? Kasi yung ibang kliyente ko nire-record ang sinabi mo. Hindi siya makapagsalita. Now mga kapatid, ganun din tayo. Pag tayo may kaunting karunungan, huwag tayo maging mayabang. Gamitin natin sa magandang paraan. Tumulong sa kapwa. Ano sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28 because of the time? Deuteronomy 28 verse 1, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Kasi naging tanyag na si Haring Solomon dahil sa kanyang karunungan, sa kanyang pakikinig sa Diyos, naging tanyag ang kanyang pangalan. Nakilala siya. Because of his greatness, because of his fame and prominence. Even among the kings. When I went to, a few days ago, I went to Westfield, and there was a lady there cleaning our table. Sabi niya, hi. Ako, mali ako makipag-usap, Sister Judith Hi, what's your name? My name is this. Where are you from? Are you Filipina? Itim naman siya. Sabi niya, are you Filipina? No.
I'm from Ethiopia. Oh! Ethiopia! You know that your queen, who is the queen of Ethiopia? There was a queen of Ethiopia na naging asawa ni Solomon. Alam mo, pag tiningnan mo yung Queen of Sheba, yeah, Queen of Sheba. Sabi niya, you know that Queen of Sheba? Your queen? Yes, she's our queen. Yeah, but we are Orthodox Christians. I know. But you know your queen fell in love with King Solomon. And your monarchs were the son of King Solomon and Queen of Sheba. Yeah, I know. Naging tanyag si Haring Solomon. Even the Queen of Sheba ng Ethiopia traveled along far. Mababasa natin yan mga kapatid as we go along. Humanga siya sa karunungan ni Solomon. Ganon din tayo mga kapatid. Pag yung mga anak natin, pinag-aral natin, dinala natin sa paanan ng Panginoon, natuto sila, magiging tanyag sila. Walang imposible sa Panginoon na ibigay sa atin ang mga karunungan na para sa atin mga kapatid. Itataas tayo ng Panginoon. God will set you high above all the nations of the earth. At yun ang nangyari kay Solomon. Then all the peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Pag isang tao marunong, katatakutan ka. They will not dare to bully you because you know you are knowledgeable. Amen ba? Minsan naman, binubuli ka lang ng tao, dahil akala nila, tanga-tanga ka eh. Pero pag nalaman nila marunong ka, they will not dare. Sabi pa ng Panginoon, sabi pa ng Bible mga kapatid, he was wiser than all men, than Ethan the Israelite and Heman. Ethan mga kapatid is the author of Psalm 89. And Heman was the author of Psalm 88. These names are the only one mentioned in this passage. Magagaling na tao pero nilampasan pa ni Solomon. Mga kapatid, alam nyo ba, lastly mga kapatid, there were findings in science that yung ancient rankings, nagkaroon ng ranking ng mga matatalinong tao in the ancient time, at inilagay nila mga kapatid, they put the cedar tree at the top of the list of plants and hyssop at the lowest level. Inilagay nila ang cedar tree sa pinakamataas na level ng mga ranking ng mga puno, at yung karunungan ni Solomon about botany, study of plants, Solomon's botanical wisdom made the cedar tree the top of the rankings ng mga scientists. Hindi lang naging matalino si Solomon sa buhay, naging matalino rin siya sa mga halaman. Kaya mga kapatid, importante rin marunong tayo sa iba't ibang bagay. Magbasa-basa kayo. Hindi yung lagi ang binabasa nyo, buhay ng may buhay sa Facebook. Magbasa-basa kayo. Kaya ako mga anak ko, anak, what are you gonna do? What if you were chased by a lion? What are you gonna do? What if you were in a sea and you were being chased by the shark? What are you gonna do? Kaya mga puti, makikita mo mga puti, ang mga British, very wise silang sumagot. Very clever. Daddy, you know what? If I'm chased by a lion, sabi ni Chelsea, I will be big. I will show him that I am big, because lions, if you look them in the eye and you are big, the lion may be scared to you and he will run away from you. Eh tayo mga Pilipino, ang gagawin natin, sigurado Sister Cynthia, alam mo gagawin natin Sister Cynthia? Tatakbo tayo. Eh kaya mo bang unahan ang leon? Eh di, kakagating ka. Diba? Yun ang tendency ng Pilipino. Because ang kulang sa atin mga kapatid, kaya dinagdagan ng ating K-12 naging K-11, K-12, dinagdagan ng 2 taon. Because based on the ranking ng mga academe o ng academic standing ng mga bansa, nahuhuli ang Pilipino ng 2 taon. Kaya pagka nagkaroon ka ng tinatawag na equivalence of education, pag kayo ay nagpunta, example, nag-apply ka ng United Kingdom, mga kapatid, tapos na tayo. Pag nag-apply ka ng United Kingdom, Sister Cecil, magkakaroon ka ng yung tinatawag nilang NARIC, UK NARIC. Yung UK NARIC, it's an equivalence of your education level na natapos mo sa Pilipinas comparable to the rest of the first world country. Kaya pagka nagkaroon ka ng graduate ka ng ganito, Bachelor of Science in ganitong lugar, hindi kilala, hindi ka kasama sa UP, Ateneo, Lasal, at UST, hindi ka kasama dun sa 4 na yun, top 4,
ang katumbas mo lang, bachelor o vocational course. Pero graduate ka ng 4-year course sa Pinas. Because based on the rankings ng academics worldwide, Philippines is behind. Kaya nagkaroon ng K11, K12. Para lang lumevel up tayo. Ganong katindi, mga kapatid. Ang labanan. Amen ba? Kaya, importante mga kapatid na marunong tayo. Kasi baka huli na tayo, marunong tayong bumasa ABCD. Pero mga puti, hindi nag-aral yan, pero matatalino yan. Mauwi daw. Alam nila kung paano mag-manage ng tao. Alam nila kung paano patakbuhin ng kumpanya kahit mga secondary level lang yan o college level. Kasi ibang college, ibang university. Sa atin, may mga university na, pero pagdating sa mga knowledge o mga kakayahan, mahina tayo eh. Kaya nagdagdag ng 2 pa. Kaya kung may kulang tayo mga kapatid, kulang sa karunungan, kulang sa alam, kulang sa wido, anong sabi ng Panginoon? Ask, humingi tayo sa Diyos ng karunungan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo every morning, Sister Cynthia, every morning tinuro sa akin ni Pastora. Up to now, ginagawa namin yun. Panginoon, ibigay mo po sa akin ang marilag na espiritu. Lord, give me your excellent spirit. Mga kapatid, let's do it. Sister Embong, let's put our hands in our head. Mga kapatid. Yan, sister, yung mga hindi nagpapakita mga kapatid, ay, alam ko mga kapatid, hindi pa kayo natutulog ha. Sister Lorraine, ilagay natin ang ating kamay sa ating noo. Sabihin natin, paki-unmute ang inyong phone mga kapatid. Paki-unmute ang inyong mga phone. Sabihin natin sa ating ulo, Panginoon, ibigay mo po sa akin ang iyong marilag na espiritu. Amen. Amen. At mga kapatid, ngayon na may marilag na espiritu ka na, magkakaroon ka ng karunungan, lagi mong hihimasin ang iyong ulo. Panginoon, bigyan mo ako ng kakayahan ng isang marilag na espiritu, isang matalinong espiritu. Panginoon, may kakayahang pumili, may kakayahang makadiscern, may kakayahang makakita ng tama at mali, makakilala ng tama at mali, makakilala ng maganda at hindi maganda. When you do that, very likely you will succeed. Tatagumpay ka. Bakit? Kasi mga kapatid, maikli lang ang buhay eh, Sister Alice. Life is too short to always make mistake. Yes, we are humans. We are susceptible to make errors. But life is very short. Isang pagkakamali mo lang, minsan ang impact noon, ang haba ng tama. Minsan lifetime ang impact. Kaya ang lagi mong hingin mga kapatid sa Panginoon, ibigay sa iyo ng Diyos ang kakayahang pumili at makakilala ng tama at ng mali. Kagaya ng buhay ni Solomon. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Back to you, Brother Jay.